Noong Setyembre ng taong 2019, ang Baryo San Isidro, na nakalatag sa paanan ng bundok Makiling, ay tila isang larawan ng payapang pamumuhay. Ang hangin mula sa kakahuyan ay marahang humahaplos sa mga bahay na yari sa kahoy at kawayan. Ang tilaok ng mga tandang at ang kalansing ng mga kasangkapan sa kusina ang bumubati sa bawat umaga. Simple ang buhay ng mga residente. Nagtatanim sila ng palay, nag-aalaga ng manok, at nagbabatsyan sa tuwing magkakasalubong sa mapulang daan ng lupa na humahati sa malawak na bukirin. Dito sa baryo, tila mabagal ang takbo ng oras. Pagsapit ng hapon, ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng sapa. Ang mga ina ay naupo sa kanilang mga balkonahe habang naghihimay ng gulay. Samantala, ang mga ama ay humihigop ng matapang na kape sa maliit na tindahan sa tapat ng kapilya. Walang nagbago sa loob ng maraming taon. Ang San Isidro ay kilala bilang isang lugar na bihirang datnan ng malalaking problema. Subalit, ang katahimikang iyon ay unti-unting ginambala, dahan-dahan, mula nang dumating ang isang dayo na nagngangalang Ricardo Soliman. Dumating si Ricardo mga 3 taon na ang nakalipas. Bumili siya ng isang malawak na lupain sa gilid ng gubat at nagtayo ng isang farm ng mga aso. Walang sinuman ang nakakaalam kung saan siya tunay na nagmula. Ang kanyang mukha ay matigas at ang kanyang mga mata ay matalim. Bihira siyang magsalita at hindi kailanman sumasali sa mga gawain ng baryo. Sa simula, inakala ng mga residente na isa lamang siyang tagalungsod na nais mamuhay ng mag-isa. Ngunit matapos tumayo ang isang mataas na pader na semento sa paligid ng kanyang lupain, na may alambring tinik sa ibabaw, nagsimula na ang mga bulong-bulungan sa tindahan ni Aling Nena. Sa gabi, madalas marinig ang alulong ng mga aso mula sa direksyon ng kanyang farm. Hindi ito ordinaryong alulong, minsan ay parang sigaw ng galit, minsan na may parang iyak. Ang ilang residenteng pinakamalapit sa lugar ay nagsabing madalas silang magising dahil sa ingay. May nagsasabing baka sinasanay lamang ni Ricardo ang kanyang mga aso. Mayroon ding bumubulong na baka may itinatago sa likod ng matataas na pader na iyon. Ang tanging daan patungo sa farm ay isang makitid na daan ng lupa na nagtatapos sa isang maliit na kakahuyan. Walang ibang bahay sa paligid. Mula sa malayo, makikita ang isang malaking tarangkahang bakal na laging mahigpit na nakasara. Walang sinuman ang nakakita pang bumukas ang tarangkahang iyon. Paminsan-minsan lamang, sa madaling araw, may isang maliit na truck na dumarating, nagbababa ng mga sako ng pagkain para sa mga alagang hayop at agad ding umaalis. Sa umaga, ang lugar ay laging tahimik. Walang maririnig na boses ng tao, tanging ang hangin at ang alulong ng mga aso. Sa palengke, madalas pag-usapan ng mga ina si Ricardo Soliman na may halong takot. Sinasabi nilang hindi siya kailanman nagsisimba sa kapilya, hindi dumadalo sa mga fiesta. Kahit noong may nagkasakit na bata, hindi man lang siya dumalaw. May nagsabi rin na sa tuwing may tititig sa kanyang mga mata ng matagal, nanlalamig daw ang kanilang dibdib, na para bang hinipan ng hangin mula sa puntod. Mabilis na kumalat ang kwento. Pinagbawalan na ang mga bata na maglaro malapit sa farm. Ang mga mangingisda sa sapa ay pinipiling lumayo upang hindi dumaan sa harap ng tarangkahang bakal. Ngunit sa kabila ng takot, walang sinuman ang naglakas loob na mag-ulat. Inisip nilang mas mabuti ng manahimik. Ang mga taong masyadong mausisa ay madalas mapahamak. Kaya't nagpatuloy ang buhay na para bang walang nangyayari. Nanatiling luntian ang mga palayan at ang umaga ay dumarating kasama ang tunog ng kampana ng kapilya para sa orasyon. Ngunit sa puso ng marami may tumutubong hindi maipaliwanag na kaba. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan at kumikidlat sa likod ng bundok. Mula sa malayo, may liwanag ng ilaw sa loob ng farm ni Ricardo Soliman na tumatago sa kalangitan. Isang matandang lalaki, si Mang Samuel, na nagbabantay sa outpost ng tanod, ang nakakita ng manipis na usok na nagmumula sa lugar. Tinitigan niya ito ng matagal at bumulong sa kanyang kasama na mayroong kakaiba. Ngunit pagsapit ng umaga, wala namang senyales ng sunog. Tanging isang masangsang na amoy, tulad ng sunog na laman, ang naiwan sa hangin. Sa mga sumunod na araw, madalas pa ring maamoy ang halimuyak na iyon sa tuwing ihip ang hangin mula sa direksyon ng farm. Sinubukan ng mga residente na takpan ang kanilang ilong at magpanggap na walang pakialam, ngunit sa kanilang mga puso, lumalago ang takot.
Nagsimula silang maniwala na ang lugar na iyon ay hindi lamang naglalaman ng mga aso, kundi isang bagay na mas madilim. Minsan pang ang sinabi ng isang matandang pari sa kanyang sermon na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng pinakamatibay na pader. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa mga nagsisimba. At sa mga sandaling iyon, walang sinuman sa baryo, San Isidro ang nakababatid na ang katahimikang kanilang ipinagmamalaki ay nakatayo na sa bingit ng kadiliman. Sa likod ng tarangkahang bakal na laging sarado, isang nakakakilabot na lihim ang naghihintay na mabunyag. Ang umaga sa baryo San Isidro ay laging sinasalubong ng manipis na hamog na bumabalot sa mga palayan. Mula sa di kalayuan, ang farm ni Ricardo Soliman ay parang isang dayuhang kuta sa gitna ng luntiang tanawin. Ang mga pader nitong semento ay matatayog. Sa ibabaw nito, kumikinang ang mga alambring tinik. Sa tuwing sisikat ang araw, ang mga ibon ay umiiwas lumipad ng mababa sa lugar na iyon. Maging ang mga asong gala ay hindi nangangahas lumapit. Tila ba tinatanggihan ng lugar ang buhay? Bihirang makita si Ricardo Soliman. Paminsan-minsan, nakikita siya ng mga residente na lumalabas sakay ng isang lumang itim na kotse, patungo sa palengke ng Kalamba. Bumibili siya ng bigas, sigarilyo at pagkain para sa mga aso. Matipuno ang kanyang katawan, kayumanggi ang balat at mabigat ang bawat hakbang. Hindi siya bumabati kaninuman. Ang sinumang sumubok na kausapin siya ay sinusuklian lamang ng isang malamig na tingin na walang bahid ng ngiti. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, parang isang estatwang hindi nakakakilala ng damdamin. Pagkatapos ng kanyang mga gawain, agad siyang bumabalik sa farm at naglalaho sa likod ng tarangkahan. Sinubukan ng ilang residente na hulaan kung sino ba talaga ang lalaking iyon. May nagsasabing isa siyang dating sundalo na natrauma sa gyera. Mayroon ding naniniwalang isa siyang mangkukulam na nag-aalaga ng mga espiritu. Ngunit walang nakakaalam ng katotohanan. Ang tiyak, mula nang dumating si Ricardo, maraming kakaibang pangyayari ang naganap sa paligid ng maliit na gubat. Minsan, may maririnig na kakatwang tunog sa gabi, minsan naman, may mga hayop na bigla na lang nawawala. Isang umaga, natagpuan pa ang isang kambing na patay na may kakaibang sugat sa leg. Nagkatinginan na lang ang mga residente, hindi nangangahas magsalita. Sa tindahan malapit sa kapilya, madalas mag-usap ng pabulong ang mga matatandang lalaki tungkol sa lugar na iyon. Tinatawag nila itong key farm ng demonyo. May nagkwento na sa ilang gabi, mula sa likod ng matataas na pader, may maririnig na mahinang iyak ng isang babae. Dumarating ang tunog at bigla na lang nawawala, sinusundan ng mahaba at nakakapangilabot na alulong ng mga aso. Ngunit sa tuwing susuriin walang sinuman doon. Tanging katahimikan at dilim. Ang mga batang hindi pa nakakaintindi ng takot ay minsan ay tumatakbo palapit dahil gusto lang makita ang malalaking aso sa likod ng bakod. Ngunit matapos makarinig ng malalakas na alulong na yumanig sa kanilang dibdib, hindi na sila nangahas pang bumalik. Maging ang mga manok na naliligaw sa direksyong iyon ay madalas nang hindi nakakabalik. Simula noon, naglagay ang mga residente ng isang tabla na may nakasulat na bawal pumasok sa daan patungo sa farm. Nais nilang mapanatili ang distansya, na para bang ang pader na iyon ang naghihiwalay sa kanilang mundo at sa isang mundong hindi maipaliwanag. Ngunit sa likod ng takot na iyon, si Ricardo Soliman ay patuloy na namumuhay ng normal. Sa umaga, pinapakain niya ang kanyang mga aso. Sa tanghali, nagtatrabaho siya sa likod bahay, minsan ay nakikitang may dalang malalaking sako ng bulok na karne mula sa isang truck. Ang masangsang na amoy ay madalas umaabot hanggang sa pangunahing kalsada. May ilang residenteng nagreklamo, ngunit walang nangahas na kumprontahin siya ng direkta. Sinubukan minsan ng kapitan ng barangay, kasama ang 2 health officer, na suriin ang kanyang business permit. Ngunit pagdating pa lang nila sa harap ng tarangkahan, isang malaking aso ang lumundag sa bakod at tumahol ng mabangis. Lumabas si Ricardo. Matalim ang kanyang mga mata. Sa isang patag na boses, sinabi niyang, "Hindi ako tumatanggap ng bisita." Mula noon, wala nang sumubok pang lumapit. Pagsapit ng hapon, habang papalubog na ang araw, lalong nagiging nakakatakot ang farm. Ang kulay kahel na liwanag ay tumatama sa mamasa-masang kulay abong pader, lumilikha ng mahahabang anino na parang mga kamay ng higante. Ang mga residenteng dumadaan malapit doon ay binibilisan ang kanilang lakad,
inililingon ang kanilang mukha, at nagdarasal sa kanilang isip na sana ay walang mangyaring masama. Sa tuwing ihip ang hangin mula sa gubat, naaamoy nila ang kakaibang halimuyak na may halong amoy ng dugo at basang lupa. Ang amoy na iyon ay matagal na nananatili sa ilong at nagdudulot ng pagkahilo. Sa gitna ng lumalaking takot, may isang matandang babae na gabi-gabing nakaupo sa beranda ng kanyang bahay sa kabilang baryo. Ang pangalan niya ay Aling Susan. Hindi niya alam na ang kapalaran ng kanyang kaisa-isang anak na si Nadia Reyes ang magdadala sa kanya ng harapan sa misteryosong lalaki sa likod ng tarangkahang bakal. Samantala, si Ricardo Soliman, sa loob ng farm, ay mag-isang nakaupo sa kanyang maliit na silid, nakatitig sa isang luma at kupas na litratong itim at puti sa kanyang mesa. Walang nakakaalam kung kaninong litrato iyon. Sa labas, ang mga aso ay sunod-sunod na tumatahol, na para bang nagbabantay ng isang malaking lihim na hindi dapat malaman ng sinuman. Nang gabing iyon, marahang umihip ang hangin sa mga bubong na yero ng mga bahay sa baryo. Isang hating buwan ang nakabitin sa langit, at sa likod ng matataas na pader ng farm, may isang taong nagsindi ng isang malamlam na ilaw sa maliit na kwarto sa dulo ng gusali. Isang anino ng tao ang gumalaw sa likod ng kortina at pagkatapos ay naglaho. Muling nanahimik ang San Isidro. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi tunay. Ito ay parang isang manipis na kumot na nagtatakip sa isang bagay na mabaho sa ilalim. Napakalamig ng gabi sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok sa Laguna. Sa isang bahay na yari sa kawayan, isang ina na nagngangalang Susan ang mag-isang nakaupo sa beranda. Tinititigan niya ang madilim na langit na puno ng bituin, habang hawak ang isang rosaryong kahoy na naiwan ng kanyang yumaong asawa. Sa loob ng bahay, nakasabit sa dingding ang litrato ng isang dalaga. Ang mukha ng dalaga ay malumanay at puno ng pag-asa. Ang pangalan niya ay Nadia Reyes, ang kaisa-isang anak ni Susan sa mundo. Mula nang mamatay ang kanyang asawa 5 taon na ang nakalipas, ang buhay ni Susan ay umikot na lamang sa pagitan ng maliit na bukid at panalangin. Nagtanim siya ng kamote, ipinagbili ang ani sa palengke, at unti-unting nag-ipon upang mapag-aral ang kanyang anak. Kakatapos lang ni Nadia sa isang kurso sa accounting sa isang maliit na kolehiyo sa kalapit na bayan. Laging sinasabi ng dalaga na gusto niyang mapasaya ang kanyang ina, na gusto niyang makitang nakaupo na lang ito sa beranda nang hindi na iniisip ang renta sa lupa o ang gastos sa gamot. Sa tuwing naririnig ni Susan ang mga salitang iyon, gumagaan ang kanyang puso. Naniniwala siyang magiging kasing liwanag ng umaga ang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit noong unang linggo ng Agosto ng taong iyon, dumating si Nadia na may dalang balita na nagdulot ng halo-halong saya at pangamba kay Susan. Sinabi ng dalaga na natanggap siya sa trabaho sa isang malaking farm sa bayan ng San Isidro. Nangako raw ang may-ari ng tirahan at sahod na 20,000 piso kada buwan. Isang halagang para kay Susan ay parang isang panaginip. Naitanong niya, paano natanggap ng ganoon kadali ang isang dalaga mula sa isang maliit na baryo. Ngumiti si Nadia at sinabing sa internet niya ito nahanap na mabait at magalang daw ang may-ari. Sigurado siyang biyaya ito mula sa Diyos. Gabi bago umalis, nagluto si Susan ng sinangag at tuyo, ang paborito ng kanyang anak. Kumain silang dalawa sa maliit na kusina na pinapainit ng ilaw mula sa isang lampara. Pagkatapos kumain, naupo si Nadia sa sahig at minasahe ang mga paa ng kanyang ina, saka mahinang sinabi na magsisikap siya para makapag-ipon at makapagpatayo ng bagong bahay. Niyakap ni Susan ng mahigpit ang kanyang anak, pinipigilan ang mga luha. Sa kanyang puso, ipinagdasal niyang maging ligtas ang paglalakbay ng kanyang anak, at sana'y tratuhin siya ng mabuti ng mga tao sa kanyang trabaho. Kinaumagahan, sumakay si Nadia sa isang bus patungong kanluran. Matagal na nakatayo si Susan sa gilid ng daan, kumakaway hanggang sa mawala ang bus sa isang kanto. Mula noon, naging malungkot ang kanilang bahay kubo. Tuwing umaga, tinititigan ni Susan ang upuan kung saan madalas umupo si Nadia habang naghahabi. Tuwing gabi, sinisindihan niya ang isang maliit na ilaw sa bintana, na para bang ang liwanag na iyon ay magiging gabay para mabilis na makauwi ang kanyang anak. Ilang araw ang lumipas, tumawag si Nadia. Tila pagod ang kanyang boses, ngunit puno pa rin ang sigla. Sinabi niyang napakalawak ng farm na pinagtatrabahuan niya, ngunit tahimik. Iisa lamang daw ang lalaking namamahala sa lahat, si Ricardo Soliman.
Sinabi ni Nadia na bihira itong magsalita, ngunit mukha namang mabait. Medyo gumaan ang loob ni Susan. Pinayuhan niya ang anak na huwag lumabas sa gabi, huwag magtiwala sa mga hindi kakilala, at huwag kalimutang magdasal. Mahinang tumawa si Nadia at ibinaba ang telepono na may pangakong tatawag muli mamayang gabi. Ngunit ng gabing iyon, walang tawag. Ganoon din kinabukasan. Ang teleponong dati tumutunog ay ngayon tahimik. Naghintay si Susan sa beranda hanggang hating gabi, tinitingnan ang mga ilaw sa bahay ng mga kapitbahay na isa-isang namamatay. Sinubukan niyang tawagan ito, ngunit isang recording ang sumagot na, "The number you have dialed is currently not in service." Pagkaraan ng ilang araw, nagsimula na siyang kabahan. Hindi siya makakain, hindi makatulog. Sa kanyang panaginip, nakikita niya si Nadia na nakatayo sa gilid ng isang maulap na gubat, tumatawag ng kiinay, ngunit ang kanyang boses ay nilulunod ng alulong ng mga aso. Kinaumagahan, nang walang pag-aalinlangan, inimpek ni Susan ang ilang piraso ng damit at ang perang inipon niya sa isang lata ng biskwit. Isinara niya ang bahay, ipinagbilin ang susi sa kapitbahay, at sumakay ng bus patungong kanluran. Inabot ng 2 araw at 2 gabi ang kanyang mahabang biyahe. Nagpalit siya ng sasakyan mula sa malaking bus patungo sa isang van at pagkatapos ay sumakay ng tricycle sa mga palikulikong daan at makikitid na tulay. Sa bawat hinto, nagtatanong siya ng direksyon papuntang baryo San Isidro. Tinitingnan siya ng mga driver na may pagtataka, nagtatanong, "Bakit po kayo nag-iisa, inay, sa paghahanap sa liblib na lugar na yan?" Tanging sagot ni Susan ay hinahanap niya ang kanyang anak. Pagsapit ng hapon, nakarating siya sa harap ng isang malaking tarangkahang itim na bakal, ang palatandaan ng farm ni Ricardo Soliman. Sa paligid ay kakahuyan ng kawayan at mga bakanting lote. Walang boses ng tao, tanging ang hangin na nagdadala ng amoy ng karne at basang lupa. Matagal na tumayo doon si Susan. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak, tinawag niya ang pangalan ni Ricardo Soliman. Ngunit ang tanging sumagot ay ang tumatahol na mga aso na lalong lumalakas at umaalingaw sa loob. Nanginginig ang kanyang mga kamay, naninikip ang kanyang dibdib. Ngunit patuloy siyang sumigaw hanggang sa mawala ang kanyang boses. Nang lumubog ang araw at naging madilim ang langit, napagtanto ni Susan na walang sinuman ang magbubukas ng pinto para sa kanya. Naglakad siya ng paika-ika patungo sa maliit na istasyon ng pulis sa dulo ng kalsada. Namamaga ang kanyang mga mata at pagod ang kanyang katawan. Doon, isinalaysay niya ang lahat sa isang paos na boses sa pulis na nakaduty. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, narinig muli sa San Isidro ang iyak ng isang ina. Isang iyak na magbubukas ng isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng baryo. Kinaumagahan, kulay abo ang langit sa Laguna. Mababa ang ulap na bumabalot sa daan ng lupa patungong San Isidro. Sa loob ng isang kulay abong sasakyan ng pulis, si Police Major Dante Santos ay nakaupo sa harap kasama ang isang batang pulis na si Corporal Andy Ramos. Sa likod, 2 pang opisyal ang may dalang mga file ng isang missing person report. Sa mga papeles na iyon ay mailitrato ng isang dalagang nakangiti ng malumanay sa harap ng isang bahay kubo. Sa ilalim nito ay nakasulat ang pangalang Nadia Reyes. Malumanay na tinitigan ni Dante ang litrato. Mayroong isang bagay sa mukha ng dalaga na nagpapaalala sa kanyang maliit na anak na babae sa bahay. 3 taon na siyang biyudo matapos pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit. Mula noon, ang mundo ni Dante ay umikot na lamang sa pagitan ng opisina at bahay. Tuwing gabi, pinapatulog niya ang kanyang anak habang nagdarasal, umaasang bibigyan siya ng Diyos ng lakas. Ngunit nang umagang iyon, ang tingin ng dalaga sa litrato ay tila nangungusap sa kanya. May isang bagay na humihingi ng tulong, isang bagay na hindi pa nasasabi. Nang pumasok ang sasakyan sa daan patungo sa farm ni Ricardo Soliman, biglang nagbago ang kapaligiran. Ang mga puno ng kawayan sa magkabilang gilid ay siksikan, na nagpaparamdam na madilim ang daan kahit mataas na ang sikat ng araw. Habang papalapit, narinig na ang sunod-sunod na alulong ng mga aso. Sininyasan ni Dante ang driver na huminto. Bumaba sila at naglakad palapit sa malaking itim na tarangkahan na mahigpit na nakasara. Sa ibabaw nito ay may maliit na karatula na nakasulat, "Bawal pumasok ng walang pahintulot."
Pinindot ni Corporal Ramos ang doorbell sa gilid ng tarangkahan. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Pagkaraan ng ilang segundo, may narinig na mga yabag mula sa loob. Marahang umuga ang tarangkahan bago ito bahagyang bumukas. Mula sa siwang, lumabas ang isang matangkad na lalaki na may matatalim na mata at walang ekspresyong mukha. Nakasuot siya ng lumang damit pantrabaho. Hawak niya ang isang kadenang bakal na nakakonekta sa isang malaking aso sa kanyang tabi. Agad na sumingaw ang amoy ng hilaw na karne. Malakas na tumahol ang aso, kaya't napaatras si Ramos. Tinitigan ni Ricardo Soliman ang mga pulis ng walang imik. Kalmadong nagpakilala si Dante, ipinaliwanag na dumating sila para imbestigahan ang ulat tungkol sa pagkawala ng isang dalagang nagngangalang Nadia Reyes. Walang ipinakitang reaksyon si Ricardo. Tinaas niya lang ng bahagya ang kanyang kilay at maikling sumagot na umalis na ang dalaga 3 araw na ang nakalipas. Ayon sa kanya, nagpaalam si Nadia na sasakay ng taxi papuntang terminal ng Calamba para umuwi sa kanilang probinsya. Nagtanong pa si Dante, ngunit nanatiling patag ang sagot ni Ricardo. Hindi niya alam ang pangalan ng taxi driver, walang patunay ng pag-alis, at walang naitagong gamit si Nadia. Nang humingi ng pahintulot si Dante na suriin ang lugar, nanahimik si Ricardo ng ilang segundo bago tuluyang binuksan ang tarangkahan. Sa isang mabigat na boses, sinabi niyang maaari silang pumasok basta't hindi nila gagambalain ang kanyang mga aso. Ang tono niya ay hindi galit, ngunit malamig at matalim na parang patalim. Sa loob, kakaiba ang pakiramdam ni Dante. Malawak ang farm, puno ng mga kulungang bakal na maayos na nakahanay. Lahat ay mukhang malinis at organisado, masyadong malinis para sa isang lugar na puno ng hayop. Walang masangsang na amoy, walang putik, walang tira-tirang pagkain. Bawat kulungan ay may kandado at makapal na kadena. Sa isang sulok ay may maliit na gusali na mukhang tirahan. Naunang naglakad si Ricardo, matatag at kalmado ang mga hakbang. Pinagmasdan ni Dante ang bawat detalye. Bagong pinta ang mga dingding at malinis ang sahig na walang bahid ng alikabok. Pagpasok nila sa kwartong sinasabing tinirhan ni Nadia, naging tahimik ang lahat. Walang damit, walang maleta, walang anumang bakas na may tumira doon. Maayos ang kama, malinis ang kumot at sarado ang bintana. Sa mesa, mayroon lamang isang basong may kalahating tubig at isang kandilang patay na. Tumingin si Ramos kay Dante at pabulong na sinabing parang nilinis ang kwarto kagabi. Nakatayo si Ricardo sa pintuan. Sinabi niyang sadyang maayos na tao si Nadia at marahil ay nag-empake na bago umalis. Patag ang kanyang boses at blanko ang kanyang mga mata. Hindi sumagot si Dante. Lumapit siya sa bintana, hinawi ang kurtina at tiningnan ang likod bahay. Doon, may nakatayong isang malaking bodega na may kinakalawang na pintuang metal. Mula sa maliit na siwang sa ilalim ng pinto, nakita niya ang isang madilim na mansa sa lupa. Baka putik lang, naisip niya, ngunit sinasabi ng kanyang kutob na hindi iyon ordinaryong putik. Bago lumabas, muling inilibot ni Dante ang kanyang tingin sa buong kwarto. Mayroong hindi natural na katahimikan, masyadong malinis, masyadong maayos, na para bang may isang taong nagsikap na burahin ang lahat ng bakas ng buhay. Nang magpaalam sila, tumango lang si Ricardo nang walang imik. Ang kanyang mga aso ay nakatayo sa likuran niya, nakatitig na may kumikinang na mga mata. Nang muling sumarado ang tarangkahan, tiningnan ni Dante ang langit na dumidilim at mahinang sinabi kay Andy na may itinatagong hindi nakikita ang lugar na iyon. Sa pag-uwi, mabigat ang tunog ng makina ng sasakyan sa gitna ng nagsisimulang ulan. Tahimik na nakaupo si Dante, nakatingin sa labas ng bintana. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Nadia. Ang ngiti ng dalaga ay tila isa ng anino mula sa ibang mundo. Sa kanyang puso, nangako si Dante na hahanapin niya ang katotohanan sa likod ng tarangkahang bakal na iyon, anuman ang panganib. Tahimik at mahaba ang gabi sa Laguna Provincial Police Office. Katatapos lang ng ulan, nag-iwan ng amoy ng basang lupa. Si Police Major Dante Santos ay nakaupo sa kanyang opisina, seryoso ang mukha. Sa kanyang mesa, nakabukas ang mga papeles tungkol sa pagkawala ng isang dalaga. Sa isang sulok, isang malaking board na mailitrato ni Nadia Reyes ang nakapaskil. Sa ilalim nito ay isang maikling pangusap na siyang sentro ng buong investigasyon, huling lokasyon, farm sa San Isidro.
Matagal na tinitigan ni Dante ang litrato. Ang ngiti ng dalaga ay tila nangungusap, humihiling na huwag sumuko sa paghahanap ng katotohanan. Huminga siya ng malalim at sandaling ipinikit ang mga mata. Naalala niya ang mukha ng kanyang anak sa bahay na marahil ay mahimbing nang natutulog, walang kamalay-malay na ang kanyang ama ay humaharap sa isang madilim na misteryo. Isang mahinang tunog ng keyboard ang maririnig mula sa kabilang mesa. Si Corporal Andy Ramos, ang kanyang tapat na kasama, ay tinatapos ang ulat. Iniabot niya ang isang birding folder sa kanyang hepe. Nasa loob nito ang listahan ng lahat ng tawag sa taxi at ride-hailing services na naitala noong araw na nawala si Nadia. Binuksan ito ni Dante at binasa ng mabuti. Pangalan ng mga driver, oras ng pag-alis, at lokasyon ng pagsundo ay nakalista. Ngunit sa huling pahina, napahinto ang kanyang mga mata. Walang ni isang sasakyan na naitalang papunta o palabas ng San Isidro noong araw na iyon. Wala ni isa. Inilapag ni Dante ang folder sa mesa. Mahina ngunit mabigat ang kanyang boses. Ang sinasabing taxi ni Ricardo ay hindi kailanman umiral. Yumuko si Andy. Ipinaliwanag niyang kinumpirma rin ito ng terminal sa Calamba. Walang sasakyang sumundo kaninuman mula sa direksyon ng farm noong araw na iyon. Muling nanahimik ang silid. Tanging ang tiktak ng orasan sa dingding at ang ugong ng hangin sa siwang ng bintana ang maririnig. Maya-maya, isang opisyal ang pumasok na may dalang brown envelope. Nasa loob nito ang resulta ng digital tracking sa cellphone ni Nadia. Dahan-dahan itong binuksan ni Dante, tinitigan ang signal graph at mapa ng lokasyon na nakaprint sa papel. Ang huling signal ay naitala noong 7:15 ng umaga, sa loob ng 300 metrong radius mula sa farm ni Ricardo Soliman. Pagkatapos noon, wala nang signal na lumabas, walang text, walang tawag. Pagsapit ng 11 oras ng gabi, biglang namatay ang cellphone. Tinitigan ni Dante ang datos na may blankong ekspresyon. Alam niyang ang isang cellphone na hindi gumagalaw ay nangangahulugang hindi rin umalis ang may-ari nito. Sa kanyang puso, nagsimula siyang maniwala na hindi kailanman umalis si Nadia tulad ng sinabi ni Ricardo. Muling umambon sa labas, kaya't ang anino ng ilaw sa bintana ay tila nanginginig. Nagsindi siya ng sigarilyo, marahang humifit, at mahinang sinabi kay Andy, hindi na ito ordinaryong kaso ng nawawalang tao. Ito ay patungo na sa isang mas mabigat na krimen. Tiningnan ni Andy ang kanyang hepe nang may pag-aalala. Alam niya sa tono ng boses ni Dante na may isang bagay sa loob niya na naging matigas na determinasyon. Kinabukasan, iminungkahi ni Dante ang pagbuo ng isang special investigation team na may codename na Kioplan Makiling, hango sa pangalan ng bundok na malapit sa baryo. Sa isang maliit na pulong kasama ang hepe ng investigasyon at ang deputy chief, ipinresenta niya ang lahat ng natuklasan. Una, si Ricardo Soliman ang nag-iisang tao sa lokasyon nang huling madetect ang signal ng biktima. Pangalawa, walang record ng transportasyon na sumusuporta sa kwento tungkol sa taxi. Pangatlo, ang kwartong tinuluyan ni Nadia ay masyadong malinis, masyadong perpekto, na para bang sinadyang alisin ang bawat bakas ng buhay. At panghuli, ilang residente ang nagsabing madalas silang makarinig ng kakaibang ingay mula sa farm tuwing gabi. Seryosong nakinig ang hepe ng investigasyon. Nagtanong siya, sigurado ka ba, Dante, na itutuloy pa ito? Wala pa tayong bangkay, walang testigo, walang pag-amin. Sumagot si Dante ng mahinahon na dahil nga walang lahat ng iyon, dapat nang simulan ang investigasyon ngayon. Bawat oras na lumilipas ay maaaring magbura ng ebidensya, maaaring maglaho ang katotohanan na parang hamog sa umaga. Sa huli, napagdesisyonan na. Opisyal na binuo ang Special Investigation Team o Plan Makiling. Si Dante ang itinalagang pinuno at lahat ng resources ay sinimulang pakilusin. Alam niyang ang unang hakbang na ito ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay patungo sa isang bagay na mas madilim pa kaysa sa inaakala niya. Nang gabing iyon, matapos umuwi ang lahat, mag-isang naiwan si Dante sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang pitaka at tiningnan ang litrato ng kanyang anak na may inosenteng ngiti. Pumasok ang hangin ng gabi sa bintana, dala ang amoy ng ulan at mga dahon. Sa malamlam na ilaw, bumulong si Dante sa kanyang sarili na anuman ang nakatago sa likod ng tarangkahang bakal sa San Isidro ay dapat mabunyag.
Hindi niya alam kung ano ang matatagpuan, ngunit sigurado siya sa isang bagay, walang aksidente sa mundong ito, lalo na sa isang lugar na masyadong tahimik para maging tunay na mapayapa. Maulap pa rin ang langit sa Laguna nang magsimulang kumilos ang Special Investigation Team o Plan Makiling. Ang karaniwang maingay na himpilan ng pulisya ay mas tahimik ngayon. Bawat hakbang ng mga miyembro ng team ay malinaw na naririnig sa pasilyo. Sa gitnang silid, isang malaking board na may pulang sulat ang inilagay. Dito nakasabit ang litrato ni Ricardo Soliman sa tabi ng litrato ni Nadia Reyes, dalawang mukha na ngayon ay magkaugnay sa isang madilim na misteryo. Nakatayo si Police Major Dante Santos sa harap ng board. Kalmado ngunit matatag ang kanyang boses habang nagbibigay ng direksyon. Hinati niya ang investigasyon sa 3 bahagi. Unang bahagi, alamin ang background ni Ricardo Soliman at ang pinagmulan ng kanyang farm. Ikalawang bahagi, suriin ang mga komunikasyon at kilos ng mga tao sa paligid ng lokasyon. Ikatlong bahagi, hanapin ang koneksyon sa pagitan ng kaso ni Nadia at ng posibleng iba pang biktima na nawala sa lugar. Seryosong nag-notes ang lahat ng miyembro. Walang nagsasalita, tanging ang tunog ng mga lapis sa papel. Pagsapit ng hapon, 2 investigador mula sa unang team ang pumunta sa munisipyo. Sinuri nila ang mga dokumento ng pagbili ng lupa kung saan nakatayo ang farm. Ayon sa mga tala, binili ang lupa 5 taon na ang nakalipas, cash, ng isang taong nagngangalang Ricardo Soliman. Ngunit walang record ng buwis, walang malinaw na pinagkunan ng pondo. Maging ang kapitan ng barangay ay umaming bihira niyang makita ang may-ari. Alam niya lang na minsan itong dumating para bumili ng lupa, pagkatapos ay nawala at muling lumitaw ng itayo ang malaking pader sa paligid ng farm. Mula noon, wala nang residente ang nangahas lumapit. Nang gabi, dumating ang unang ulat kay Dante. Mabilis niya itong binasa at kumunot ang noo. Ang pangalang Ricardo Soliman ay hindi nakarehistro sa civil registry. Ang ginamit niyang ay peke. Nang ikumpara ang datos sa National Archives, isang nakakagulat na resulta ang lumabas. Ang litrato sa ay kahawig ng isang lalaking nagngangalang Ronnie Pascual, residente ng Batangas na nawawala na mula pa noong 7 taon na ang nakalipas. Nagdulot ito ng malaking tanong, kung si Ronnie ay nawala 7 taon na ang nakalipas, sino ang lalaking gumagamit ngayon ng kanyang pagkakakilanlan sa San Isidro? Kinabukasan, kumilos ang ikalawang team. Kinapanayam nila ang ilang matatandang residente sa mga kalapit na baryo. Isang magsasaka na nagngangalang Mang Marcelo ang nagsabing ilang beses siyang nakakita ng isang malaking truck na pumapasok sa farm tuwing gabi. Laging walang ilaw ang truck at umaalis bago mag-umaga. Inamin din niyang nakakarinig siya ng kakaibang ingay, parang tunog ng nag-uumpugang metal, minsan naman ay parang alulong na hindi galing sa ordinaryong aso. Nang tanungin pa, namutla siya. Mahina niyang sinabi na minsan niyang nakita si Ricardo Soliman na may inililibing sa likod ng bodega isang maulang gabi. Pagkatapos noon, hindi na siya nangahas pang dumaan doon. Ang ulat na iyon ay nagdulot ng higit na tensyon sa opisina. Naramdaman ni Dante na lahat ng pahiwatig ay tumuturo sa isang bagay na mas malaki pa kaysa sa inaakala nila. Nagpasya siyang humingi ng tulong sa Cybercrime Unit para suriin ang online activities ni Ricardo. Sa maikling panahon, lumabas ang resulta. Mula sa computer na konektado sa network ng farm, natagpuan ang history ng pagbisita sa ilang peking job-seeking websites. Nag-aalok ang mga site ng trabaho na may mataas na sahod sa accounting at administration na may iba't ibang address. Ngunit lahat ay tumuturo sa lugar ng San Isidro. Tinitigan ni Dante ang screen ng computer na nagpapakita ng digital trail. Sa kanyang mga mata, may nakikitang galit na maihalong lungkot. Naalala niya ang mukha ni Nadia. Napagtanto niyang baka hindi lang ang dalaga ang biktima. Inutusan niya ang ikatlong team na buksan muli ang lahat ng ulat ng mga nawawalang tao sa Laguna at mga kalapit na probinsya sa loob ng nakaraang 5 taon. Dose-dosenang lumang file ang kinuha mula sa archives. Lumipad ang alikabok ng buksan ang mga lumang folder. Isa-isang binasa ang mga pangalan. Karamihan sa mga kaso ay isinara na dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit 3 ulat ang umagaw ng pansin. Lahat ay mga dalagang nagmula sa ibang probinsya, at lahat ay nawala matapos makatanggap ng alok na trabaho sa lugar ng San Isidro.
Nang gabing iyon, napuno ng mga mapa, litrato, at tala ang opisina ni Dante. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking board sa dingding. Dito niya idinikit ang 3 bagong litrato sa ilalim ng litrato ni Nadia. 4 na mukha ng dalaga ang ngayon ay magkakatabi. 4 na ngiti na wala na. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito nagkataon lamang. Ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ay parang isang hikbi. Matagal na tinitigan ni Dante ang board at nagsalita sa isang mababang boses na halos pabulong. Sinabi niyang sa likod ng mga pader ng farm sa San Isidro, maaaring may nangyaring mas malagim pa kaysa sa pagkawala ng isang buhay. Hindi siya umuwi ng gabing iyon. Naupo siya sa kanyang silya, nakatitig sa malamlam na ilaw, naghihintay ng bukang liwayway. Sa kanyang puso, nangako siyang pagsikat ng araw, hindi titigil ang investigasyon hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan, gaano man kabigat ang kadilimang kanyang haharapin. Kasisikat pa lang ng araw sa Laguna, nakabitin pa ang hamog sa mga puno at dahan-dahang tumutulo ang hamog sa dulo ng mga dahon ng saging. Sa himpilan ng pulisya, nakatayo si Police Major Dante Santos sa harap ng bintana, nakatingin sa araw na hindi pa lubusang lumalabas. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa matigas na determinasyon. Sa likod niya, ang malaking board sa dingding ay puno na ngayon ng mga pulang linyang nag-ugnay sa mga pangalan ng biktima. Sa gitna nito, ang litrato ni Ricardo Soliman ay tila malamig na nakatitig pabalik sa sinumang mangahas lumapit. Nang umagang iyon, pinangunahan ni Dante ang isang maliit na pulong kasama ang special team. Lahat ay seryoso ang mukha. Binasa ni Corporal Ramos ang huling resulta ng investigasyon. Iniulat niyang ang data mula sa mga peking recruitment website ay lahat na upload gamit ang iisang internet address na konektado sa network ng farm sa San Isidro. Ibig sabihin, si Ricardo Soliman mismo ang gumawa ng mga peking anunsyo ng trabaho. Sa tuwing may aplikante, pipiliin niya ang biktima batay sa edad at kalagayang pinansyal. Mula sa mga tala, 6 pang pangalan ng aplikante ang na-detect na hindi na nakauwi mula nang magpadala ng aplikasyon. Nakinig si Dante na may tumitigas na panga, nakakuyom ang kanyang mga kamay sa mesa. Alam niyang sapat na ang ebidensyang ito para mag-apply ng search warrant. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na pumipigil. Marami na siyang nakitang kasong kriminal sa kanyang karera, ngunit iba ang isang ito. May amoy ng kamatayan na banayad na para bang ang krimen sa San Isidro ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi sa kadilimang lumalamon sa konsensya ng tao. Pagkatapos ng pulong, agad na pinuntahan ni Dante ang hepe ng investigasyon. Dala niya ang lahat ng ulat, litrato, at resulta ng digital forensics. Sa isang matatag na boses, humingi siya ng pahintulot para mag-apply ng search warrant para sa farm ni Ricardo Soliman. Binasa ng hepe ang ulat na may kunot noo, pagkatapos ay tahimik na tinitigan si Dante. Matapos ang ilang minuto, pinirmahan niya ang dokumento na may isang maikling pangungusap. Sinabi niyang maaaring isagawa ang search ngayong gabi, ngunit kailangan gawin ito ng may ibayong pag-ingat. Pagsapit ng hapon, inutusan ni Dante ang kanyang maliit na team na maghanda. Aalis sila ng tahimik, walang opisyal na uniforme, walang ranggo. Ang layunin ay simple, tiyaking hindi magkakaroon ng pagkakataon si Ricardo na sirain ang anumang ebidensya bago lumabas ang opisyal na search warrant mula sa korte kinabukasan. Inatasan si Corporal Ramos na magdala ng maliit na kamera at recorder. 2 iba pang miyembro ang naghanda ng ilaw at guwantes. Si Dante mismo ay nakasuot ng itim na jacket at sombrero. Seryoso ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay may itinatagong bigat. Dumating ang gabi, madilim at walang bituin ang langit sa San Isidro. Sa malayo, maririnig lamang ang tunog ng mga kuliglig at ang hangin na tumatago sa mga siwang ng kawayan. Huminto ang kanilang sasakyan mga 200 metro mula sa farm. Mula doon, maingat na naglakad si Dante at ang kanyang team sa maputik na daan. Ang malaking pader na nakapalibot sa farm ay parang isang itim na anino ng higante. Ang maliit na ilaw sa ibabaw ng tarangkahan ay mahinang kumikislap, nagdaragdag sa kakaibang pakiramdam. Sininyasan ni Dante ang team na huminto. Yumuko sila sa likod ng mga palumpong, nagmamasid. Mula sa loob, maririnig ang tahol ng mga aso, malakas at regular na parang nagpapatrolya. Walang ilaw mula sa pangunahing bahay, ngunit mula sa direksyon ng bodega,
may nakikitang malamlam na liwanag. Matagal na nagmasid si Dante at kinuha ang kanyang maliit na largabista. Sa likod ng lente, nakita niya ang anyo ni Ricardo Soliman na nakatayo malapit sa pinto ng bodega. May hawak siyang parang malaking sako at dahan-dahan itong hinihila papunta sa likod ng gusali. Pinanood ito ni Ramos na may pigil hininga. Ibinaba ni Dante ang largabista at pabulong na sinabing kailangan nilang itala ang oras at direksyon ng kilos na iyon. Hindi pa siya maaaring kumilos ngayong gabi nang walang opisyal na permiso, ngunit lahat ng obserbasyon ay magiging mahalagang ebidensya. Kinuha niya ang kanyang kamera, itinutok mula sa malayo at kumuha ng ilang larawan. Sa isang kuha, malinaw na nakita si Ricardo na nakayuko malapit sa lupa na parang naghuhukay. Bumigat ang dibdib ni Dante. Alam niya ang ibig sabihin ng kilos na iyon, ngunit hindi niya kayang sabihin. Biglang isang aso ang malakas na tumahol patungo sa bakod. Napigil ng lahat ang kanilang hininga. Huminto si Ricardo, matalim na lumingon sa direksyon ng tarangkahan. Natigilan ang lahat. Mabilis na sininyasan ni Dante ang team na dahan-dahang umatras. Pinigilan nila ang kanilang mga hakbang, bumaba sa isang maliit na bunto ng lupa, at nagtago sa likod ng mga kawayan. Patuloy na tumahol ang aso, ngunit pagkaraan ng ilang minuto, humina ito. Naglakad pabalik si Ricardo sa loob ng bodega, at pagkatapos ay namatay ang ilaw. Nang bumalik ang katahimikan, sumandal si Dante sa isang puno. Mabigat ang kanyang paghinga. Tumingin siya sa itim na langit at naramdamang ang hangin ng gabi ay malamig na parang patalim. Alam niyang sa likod ng pader na iyon ay may itinatagong kadiliman. Ngayong gabi, wala silang gaanong magagawa. Ngunit bukas, kapag nasa kamay na nila ang opisyal na kautusan, wala nang makakaprotekta kay Ricardo Soliman mula sa katotohanan. Dahan-dahang umalis ang kanilang sasakyan. Mula sa salamin, nakita pa ni Dante ang anino ng malaking pader na may kumikinang na alambring tinik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Matagal niya itong tinitigan, saka ipinikit ang mga mata at tahimik na nagdasal. Alam niyang ang bukas ay magiging simula ng katapusan. Ang tarangkahang matagal nang nakasara ay sa wakas ay mabubuksan, at marahil mula sa likod nito, isang bagay na nakakatakot ang lalabas kasama ng katotohanan. Ang kalangitan sa ibabaw ng baryo San Isidro ay tila mabigat at mababa. Mabagal na gumagalaw ang madidilim na ulap, tinatakpan ang buwan. Umiihip ang hangin, dala ang amoy ng basang lupa at ang tunog ng nagkikiskisang kawayan sa di kalayuan. Sa gitna ng katahimikan, apat na itim na sasakyang walang marka ang dahan-dahang bumabagtas sa daan ng lupa patungo sa farm ni Ricardo Soliman. Patay ang mga ilaw ng sasakyan, tanging ang maliliit na flashlight sa kamay ng mga miyembro ng team ang nagsisilbing gabay. Nang gabing iyon, tahimik na kumilos ang Special Investigation Team Oplan Makiling upang isagawa ang opisyal na search warrant. Nasa harapang upuan ng unang sasakyan si Police Major Dante Santos. Seryoso ang kanyang mukha, diretso ang tingin. Sa bulsa ng kanyang jacket ay naroon ang search warrant na pirmado ng korte. Matapos ang ilang buwang paghahanap ng ebidensya at paghihintay sa tamang oras, ngayong gabi, kailangang harapin ang katotohanan. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ipinagdasal niyang sana'y maging maayos ang lahat ng walang madadanak na dugo. Nang huminto ang mga sasakyan malapit sa bakod, sinenyasan ni Dante. Tahimik na bumaba ang lahat ng miyembro. Bumuo sila ng linya, kumalat sa paligid ng malaking pader na bumabakod sa farm. 2 miyembro ng forensics ang naghanda ng pampatulog para sa mga aso, habang ang iba ay nagsuri ng mga strategic points. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng flashlight, seryoso ang kanilang mga mukha, ngunit handa. Naglakad si Dante papunta sa tarangkahan, tinitigan ang itim na bakal sa kanyang harapan. Malamig ito, matigas, at tila nag-iingat ng hininga ng isang bagay na buhay sa loob. Dahan-dahan siyang kumatok sa pintuang bakal habang tinatawag ang pangalan ni Ricardo Soliman. Walang sagot. Kumatok siya ulit ng mas malakas, pagkatapos ay sinabi ang kanyang pagkakakilanlan at layunin. Narinig ang tahol ng mga aso sa loob, malakas at hindi regular. Pagkaraan ng ilang sandali, may narinig na kalansing ng kadena at mga yabag na papalapit. Umuga ang tarangkahan bago ito bahagyang bumukas.
Mula sa madilim na siwang, lumabas ang mukha ni Ricardo Soliman. Ang kanyang mga mata ay matalim at malamig, tulad ng isang gabing walang buwan. Patag na nagtanong si Ricardo kung ano ang kanilang kailangan. Ipinakita ni Dante ang search warrant at ipinaliwanag na gusto lang nilang tiyakin ang sitwasyon batay sa isang ulat. Tinitigan ni Ricardo ang papel ng ilang segundo, pagkatapos ay tuluyang binuksan ang tarangkahan. Wala siyang sinabi, dahan-dahan lang siyang naglakad papasok habang sininyasan silang sumunod. Maingat na pumasok ang team. Agad silang sinalubong ng amoy ng aso at bulok na karne. Mula sa hanay ng mga kulungan sa kaliwa, maririnig ang kalansing ng mga kadena. Ang malalaking aso ay nakatitig na may kumikinang na mga mata sa ilalim ng ilaw. Sa kanan, isang malaking bodega ang nakatayo sa dilim. Sininyasan ni Dante ang 2 miyembro na magbantay sa labas, habang siya at 4 na iba pa ang nagsuri sa loob ng pangunahing bahay. Ang bahay ay mukhang malinis tulad ng dati. Makintab ang sahig, maayos ang mesa, walang kahit isang alikabok. Ngunit ngayon, mas masusi si Dante. Binuksan niya ang bawat drawer, sinuri ang bawat sulok. Sa aparador sa kusina, nakakita siya ng ilang bote ng panlinis na may matatapang na kemikal. Sa likod na silid, natagpuan ni Andy ang isang peres ng sapatos ng babae na bago pa. Maliit ang sukat nito, hindi kay Ricardo. Maayos itong nakatago sa isang kahon na gawa sa kahoy, kasama ang isang pulseras na maililang butil. Matagal na tinitigan ni Dante ang mga gamit, pagkatapos ay dahan-dahang isinara ang kahon. Nang lumabas sila, nakatayo si Ricardo sa labas na nakahalukip-kip. Patag ang kanyang mukha, kalmado ang boses. Sinabi niyang ang lahat ng gamit ay naiwan lang ng kanyang mga dating trabahador. Nakinig si Dante nang hindi tumitingin. Sa kanyang puso, alam niyang nagsisinungaling si Ricardo. Pagkatapos suriin ang pangunahing bahay, lumipat ang team sa bodega. Ang malaking pintuang bakal ay may 2 kandado. Inutusan ni Dante na putulin ang mga ito. Nang maputol ang kadena, isang matalim na amoy ang lumabas, tumusok sa ilong at nagpasikip ng dibdib. Amoy ito ng pinaghalong bulok na karne at kemikal. Itinutok ang mga flashlight sa loob. Lumipad ang alikabok at sa gitna ng silid, may isang mahabang mesang metal na may madidilim na mansa. Sa tabi nito, may isang malaking makina na parang gilingan ng karne na may natuyong likidong kulay pula. Napalunok si Andy. Nang hina ang kanyang mga tuhod. Isang miyembro ng forensics ang yumuko at hinawakan ang mansa sa sahig. Mahina niyang sinabi na posibleng dugo iyon. Inutusan ni Dante na isil ang buong lugar. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang sulok at huminto sa harap ng isang maliit na bakal na aparador. Pagbukas nito, may ilang sobre na naglalaman ng mga dokumento, litrato, at mga ng iba't ibang dalaga. Lahat ng pangalan doon ay tumutugma sa listahan ng mga nawawalang tao na kanilang natuklasan. Bumigat ang atmosfera. Walang nagsasalita. Tanging ang ugong ng hangin mula sa siwang ng bubong ang naghahalo sa mabahong hangin. Tahimik na nakatayo si Dante, nakakuyom ang mga kamay. Tinitigan niya ang tumpok ng mga hi. Pagkatapos, sa isang mababang boses, sinabi niyang, ito na ang katapusan ng mahabang kasinungalingan. Si Ricardo, na nakatayo sa pinto, ay nakatitig pa rin sa kanya ng walang ekspresyon, parang isang estatwang bato na hinahamon ang bagyo. Sa labas, nagsimulang umulan ng marahan. Ang mga patak ay bumabagsak sa yero ng bubong, lumilikha ng isang ritmikong tunog na tumatagos sa puso. Inutusan ni Dante na dalhin si Ricardo sa sasakyan para sa karagdagang investigasyon sa himpilan. Habang dinadala palabas, lumingon si Ricardo sa direksyon ng bodega, at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Isang ngiting malamig at hindi makatao. Nakita ito ni Dante, at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, naramdaman niya ang kilabot, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa tingin ng isang taong nawalan na ng lahat ng bahid ng pagkatao. Dumating ang umaga sa himpilan ng pulisya sa Laguna na may mabigat na pakiramdam. Maulap ang langit at mahalumigmig ang hangin. Sa maliit na interrogation room na kulay abo ang pintura, nakaupo si Ricardo Soliman sa isang bakal na silya, nakaposas ang mga kamay. Kalmado pa rin ang kanyang mukha, walang kaba, walang galit, walang takot. Diretso ang kanyang tingin na para bang hindi na niya kilala ang mundo sa paligid.
Sa kanyang harapan, tahimik na nakaupo si Police Major Dante Santos bago magsalita. Kalmado ang boses ni Dante, hindi tumataas. Ipinaliwanag niyang ang interogasyon ay kasunod ng resulta ng search operation kagabi. Sa mesa, may ilang ebidensya, sapatos ng babae, isang lilang pulseras, at maraming gi na may iba't ibang pangalan. Lahat ay natagpuan sa bakal na aparador ni Ricardo. Mahinahon siyang nagtanong, saan galing ang mga gamit na ito? Tumingin lamang si Ricardo at mahinang sumagot na lahat iyon ay naiwan ng mga trabahador na umalis na. Tinitigan siya ni Dante sa mata. Alam niya ang kasinungalingan kapag nakikita niya ito. Matapos ang maraming taon bilang investigador, sanay na siyang magbasa ng body language. Ngunit iba si Ricardo. Hindi siya isang taong nagsisikap na itago ang katotohanan, para siyang wala nang pakialam kung mabubunyag man ito o hindi. Naging makapal ang katahimikan. Tanging ang tunog ng bentilador na mabagal na umiikot sa kisame ang maririnig. Samantala, sa labas, ang forensic team ay nagtatrabaho pa rin sa farm. Tinakpan nila ang lugar ng yellow tape at sinimulang suriin ang bawat sulok. 2 opisyal ang naglakad patungo sa likuran, sa isang malalim na balon na natatakpan ng lumot. Maitim ang tubig nito at mabaho. Ayon sa mga residente, matagal na ang balon na iyon, ngunit hindi na ginagamit. Nang ilawan nila ito, may isang kakaibang bagay na lumulutang, parang piraso ng gusot na tela. Tinawag ng forensic officer ang isang dive team. Sa maikling panahon, nilagyan ng mga tali ang buong lugar. Isang water pump ang ikinabit sa gilid ng balon. Dahan-dahang sinimulang higupin ang itim na tubig. Lalong tumalim ang amoy, kaya't napilitang takpan ng ilang opisyal ang kanilang ilong. Nang bumaba na ang lebel ng tubig, may isang bagay na lumitaw mula sa kailaliman, isang malaking plastik na sako na tinalian ng lubid. Nang iangat ito at buksan, natigilan ang lahat. Sa loob nito ay may mga buto ng tao na maihalong punit-punit na tela at mahabang buhok. Agad na nakarating sa himpilan ang balita. Tumakbo si Corporal Ramos papasok sa interrogation room at bumulong sa tainga ni Dante. Namutla si Dante, ngunit nanatili siyang nakaupo. Tinitigan niya si Ricardo na blanko pa ring nakatingin sa dingding. Naging tahimik ang lahat hanggang sa mahinang sinabi ni Dante na may natagpuan sila sa balon sa likod ng farm. Sa unang pagkakataon, may reaksyon sa mukha ni Ricardo. Gumalaw ng bahagya ang kanyang labi, na parang humingiti, ngunit nanatiling blanko ang kanyang mga mata. Nagtanong si Dante kung gusto niyang ipaliwanag ang tungkol sa balon. Sumagot si Ricardo sa isang patag na tono, lahat na nakalibing doon ay hindi na kailanman makakapagsalita pa. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa lahat. Matagal na tinitigan ni Dante ang lalaki. Sa kanyang puso, may naramdaman siyang hindi maipaliwanag na kilabot. Hindi lang isang kriminal ang nakikita niya, kundi isang taong nawalan na ng buong pagkatao. Ilang oras ang lumipas, dumating ang kumpletong ulat. Sa ilalim ng balon, higit sa 10 plastik na sako ang natagpuan. Lahat ay naglalaman ng mga labi ng tao. Sa paligid ng balon ay may mga maliliit na metal, tulad ng alahas at mga piraso ng damit ng babae. Tinatayang aabot sa mahigit 20 biktima. Bawat sako ay binigyan ng numero, maingat na inangat at inilagay sa body bag. Sa paligid ng lokasyon, tahimik na nagtipon ang mga residente. Walang nangahas magsalita. Nakayuko lang sila. Ang ilan ay nagdarasal na nanginginig ang mga labi. Nang hapong iyon, dumilim ang langit sa San Isidro. Dahan-dahang bumuhos ang ulan, binabasa ang lupang hinukay. Sa gitna ng ulan, narinig ang tunog ng kampana mula sa kapilya sa dulo ng baryo. Nakatayo si Dante sa gilid ng balon na ngayon ay wala ng laman, nakatingin sa mga sako na nakahanay sa basang lupa. Bawat sako ay isang kwentong hindi na isalaysay. Sa kanyang puso, nangako siyang dadalhin niya ang lahat ng ito sa korte, upang bawat kaluluwang nawala ay makamit ang hustisya. Sa kulungan, mag-isang nakaupo si Ricardo. Nakatitig siya sa puting dingding na may blangkong paningin. May bahagyang iti pa rin sa gilid ng kanyang labi. Walang pagsisisi. Tanging isang mahabang katahimikan, tulad ng isang gabing walang katapusan. Nagpatuloy ang mga araw na may mabigat na pakiramdam. Ang dating tahimik na baryo San Isidro ay napuno na ngayon ng mga sasakyan ng pulis at mga residenteng nagkukumpulan sa gilid ng kalsada.
Sa likod ng yellow tape na nakapalibot sa farm, walang tigil pa ring nagtatrabaho ang mga forensic officer. Ang amoy mula sa balon ay nananatili pa rin sa hangin, tumutusok sa ilong. Sa gitna ng putik, natagpuan pa ng team ang iba pang sako na naglalaman ng mga buto ng tao. Padami ng padami ang bilang. Walang nangahas na bilangin ng malakas. Sa tuwing may isang sako na inaangat, lahat ay tumatahimik, na para bang isang kaluluwa ang muling nagsasalita mula sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Police Major Dante Santos na may maputlang mukha. Pula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan ng tulog. Sa loob ng 2 araw, halos hindi niya iniwan ang lugar. Pinanood niya ang bawat body bag na binubuksan, sinusuri at binibigyan ng numero. Sa tumpok ng mga ebidensya, natagpuan ng isang opisyal ang isang piraso ng lilang pulseras na naputol. Dahan-dahan itong pinulot ni Dante at mahigpit na hinawakan. Alam niya kung kanino ito. Pagsapit ng hapon, sa forensic lab ng isang ospital, nagsimula ang proseso ng identifikasyon. Bawat piraso ng labi ay maingat na sinusuri. Ikinukumpara ng mga opisyal ang resulta ng EKG test sa data mula sa mga pamilya ng mga biktimang nagulat na nawawala. Inabot ito hanggang gabi. Tanging ang tunog ng mga makina at pagsusulat sa papel ang bumabasag sa katahimikan. Sa isang mahabang mesa, nakaupo si Dante kasama si Corporal Ramos, naghihintay ng resulta. Bumibigat ang kanyang puso, na para bang bawat piraso ng ulat ay nagdadala ng bagong kalungkutan. Nang bumukas ang pinto ng laboratorio, isang forensic doctor ang lumabas na may seryosong mukha. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng unang resulta ng identifikasyon. Lumapit siya at iniabot ang mga papeles kay Dante. Nanginginig ang kamay ni Dante nang buksan niya ang unang pahina. Doon, nakasulat ang isang pangalan na kabisado na niya. Ang pangalang iyon ay Nadia Reyes. Biglang nanlamig ang silid. Ipinikit ni Dante ang kanyang mga mata, pinipigilan ang hininga. Alam niya ito mula sa simula, ngunit umaasa pa rin siya sa isang maliit na himala. Ngayon, ang pag-asang iyon ay namatay na parang kandilang hinipan ng hangin. Matagal siyang nakapikit bago mahinang sinabi na kailangan ng ipaalam sa pamilya. Yumuko si Ramos. Walang salitang masabi. Nang hapong iyon, huminto ang sasakyan ng pulis sa harap ng isang simpleng bahay sa gilid ng palayan. Nakaupo si Aling Susan sa beranda, nag-aayos ng banig na gawa sa dahon ng pandan. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon pa ring bahid ng pag-asa. Nang bumaba si Dante mula sa sasakyan at lumapit, mabigat ang kanyang mga hakbang. Matagal niyang tinitigan ang matandang babae bago nagsalita. Nagpakilala siya at sinabing may dala siyang balita tungkol sa kanyang anak. Tinitigan siya ni Aling Susan na may blankong tingin, saka nagtanong sa nanginginig na boses, ayos lang po ba siya? Hindi agad sumagot si Dante. Iniabot niya ang isang maliit na sobre na naglalaman ng lilang pulseras na naputol. Nang makita ito ni Aling Susan, nanginig ang kanyang katawan, tinakpan niya ang kanyang bibig, at tumulo ang mga luha ng walang tunog. Niyakap niya ang pulseras na para bang niyakap niya ang lahat ng alaala ng kanyang anak. Mahina ang kanyang iyak, ngunit tumatagos ito sa puso ng bawat nakakarinig. Ang mga residenteng nakatayo sa paligid ay yumuko. Walang salitang makapagpapagaan ng loob. Tanging ang manipis na ulan ang nagsimulang bumagsak, nagdaragdag ng kirot sa hapon na iyon. Nang gabi, bumalik si Dante sa sasakyan. Nakayuko siyang nakaupo sa harap. Sa kanyang isipan, muling lumitaw ang mukha ni Nadia. Ang dalaga ay bahagi na ngayon ng hanay ng mga biktimang hindi na nakauwi. Naramdaman ni Dante ang bigat ng kasalanan dahil hindi niya ito nailigtas ng mas maaga. Hinawakan niya ang isang maliit na rosaryo sa kanyang bulsa, tahimik na nagdarasal na sana'y makamit ng bawat kaluluwang nawala ang kapayapaan. Sa labas, nagbago ang San Isidro. Nagsindi ang mga residente ng kandila sa harap ng kanilang mga bahay. Sa kapilya, pinangunahan ng pari ang isang misa para sa mga biktima. Ang tunog ng mga panalangin ay umalingaw-ngao sa gitna ng hamog ng gabi, humahalo sa mga hikbi na nagmumula sa bawat sulok. Nagsimulang mapagtanto ng mga tao na sa likod ng katahimikang matagal na nilang ipinagmamalaki, may tumubong kasamaang hindi nila kailanman inakala. Habang lumalalim ang gabi, nakatayo si Dante sa gilid ng kalsada.
Tumingin siya sa direksyon ng farm na ngayon ay mahigpit ng binabantayan. Sa likod ng tarangkahang bakal, unti-unting nabubunyag ang mga krimen ni Ricardo Soliman, isa-isa. Ngunit sa puso ni Dante, hindi pa tapos ang laban. Kailangan pa niyang dalhin ang kasong ito sa korte, tiyaking matatanggap ng salarin ang karampatang parusa. Tumingin siya sa madilim na langit at bumulong sa kanyang sarili na darating ang hustisya, kahit mabagal, ngunit tiyak. Kulay abo ang langit sa San Isidro kinaumagahan. Ang ulan kagabi ay nag-iwan ng maliliit na sanaw sa sahig ng kapilya. Ang malamig na hangin ay may daladalang amoy ng basang lupa at insenso mula sa bakuran kung saan nagsimulang magdatingan ang mga residente. Ngayong araw, ang buong baryo ay nagdaos ng isang prayer vigil para alalahanin ang mga biktimang natagpuan sa farm ni Ricardo Soliman. Walang formal na anunsyo, ngunit tila alam ng lahat na kailangan nilang dumating. Sa bakuran ng kapilya, dose-dosenang maliliit na kandila ang nakahanay sa lupa. Bawat ningas ay kumakatawan sa isang buhay na nawala. Tahimik na nakaupo ang mga bata sa tabi ng kanilang mga magulang. Ang tunog ng kampana ay marahang umalingaw-ngaw. Sa unahang hanay, tahimik na nakatayo si Police Major Dante Santos, nakasuot ng itim na damit. Sa tabi niya, si Corporal Ramos ay maihawak na listahan ng mga pangalang nakilala na. 17 pangalan na ang nakumpirma, ang iba ay hinihintay pa ang resulta ng forensics. Nang simula ng pari ang panalangin, sabay-sabay na umalingaw-ngaw ang boses ng mga tao. Ang ilan ay humihikbi. Yumuko si Dante, nakapikit ang mga mata. Sa dilim ng kanyang talukap, nakita niya ang mga mukha ng mga biktimang puno ng pag-asa na ngayon ay alaala na lamang. Nanginig ang boses ng pari nang banggitin niya ang mga pangalan, isa-isa. Nang dumating sa pangalang Nadia Reyes, sumikip ang dibdib ni Dante. Hindi niya napigilan ang kanyang luha. Pagkatapos ng panalangin, nagsindi ang mga residente ng insenso at inilagay ito sa harap ng kapilya. Ang manipis na puting usok ay dahan-dahang umakyat sa langit, na para bang nagdadala ng mga panalangin sa mas mataas na lugar. Nakatayo si Aling Susan sa tabi ni Dante, nakasuot ng itim na belo. Hawak pa rin niya ang lilang pulseras. Mahina niyang sinabi na hindi na niya gustong umiyak, gusto na lang niyang matahimik ang kanyang anak at maparusahan ang maisala. Tumango si Dante, paos ang boses. Nangako siya sa harap ng ina na titiyakin niyang mangyayari iyon. Samantala, sa himpilan, mabilis na umusad ang proseso laban kay Ricardo Soliman. Ang mga ebidensyang natagpuan ay sapat na para kasuhan siya ng multiple murder. Dumating na ang piskal mula sa lungsod at inihanda ang mga kaso. Napuno na ng media ang labas ng himpilan. Tuwing umaga, lumalabas ang mukha ni Ricardo sa balita na may iba't ibang headline, ngunit lahat ay nagdadala ng parehong kilabot. Ang imahe niya na nakaupo sa kulungan na may blangkong mga mata ay naging simbolo ng kasamaang dumungis sa San Isidro. Iniiwasan ni Dante ang mga kamera. Mas pinili niyang magkulong sa kanyang opisina, tinatapos ang huling ulat. Gabi-gabi, madalas siyang magising, nakatitig sa mga litrato ng biktima sa investigation board. Doon, sa gitna ng mga mukha, may isang bagay na nagpaalala sa kanya na ang kanyang trabaho ay hindi lamang pagpapatupad ng batas, kundi pag-aalaga sa sangkatauhan. Isang gabi, matapos tapusin ang huling ulat, lumabas si Dante at naglakad sa tabi ng ilog sa likod ng baryo. Dahan-dahan ang agos ng tubig, dala ang anino ng mga ilaw mula sa mga bahay. Matagal siyang nakatayo roon, nakikinig sa mga tunog ng gabi. Alam niyang malapit ng litisin si Ricardo, ngunit sa kanyang puso, may sugat pa ring natitira. Naramdaman niya ang bigat ng kasalanan dahil hindi niya napansin ang mga senyales, dahil hinayaan niyang lumago ang kasamaan ng hindi namamalayan. Umihip ang hangin, dala ang amoy ng sampagita. Ipinikit ni Dante ang kanyang mga mata at bumulong. Sinabi niyang mananatili siya roon, magbabantay upang wala nang mawala ng walang ingay. Sa katahimikan, tila may isang banayad na sagot na dumating mula sa hangin. Kinabukasan, opisyal na inanusyo, itinakda na ng korte ang unang araw ng paglilitis kay Ricardo Soliman. Muling naging abala ang San Isidro, ngunit ngayon, hindi dahil sa takot. Nagdala ang mga residente ng mga bulaklak, inilagay sa harap ng dating farm na ngayon ay selyado na. Ayaw nilang maalala ang lugar dahil lamang sa dugo.
Nais nilang gawin itong isang tanda na kahit ang kadiliman ay maaaring talunin kung mayroong maglalakas loob na harapin ito. At sa gitna ng mga tao, tahimik na nakatayo si Dante. Hindi na siya nakatingin sa tarangkahan, kundi sa langit. Dahan-dahang nahawi ang kulay abong ulap, ipinakita ang isang piraso ng bughaw na langit. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, gumaan ng kaunti ang kanyang dibdib. Nang umagang iyon, siksikan ang mga tao sa labas ng korte. Nakahanay ang mga sasakyan ng pulis habang mahigpit na nagbabantay ang mga opisyal. Mula sa malayo, maririnig ang mga sigaw ng mga reporter na tinatawag ang pangalan ni Ricardo Soliman, kasabay ng sunod-sunod na pag-click ng mga kamera. Ito ang unang araw ng paglilitis, ang araw kung kailan maririnig ng buong bansa ang madilim na kwentong matagal ng binalot ng takot. Sa loob ng korte, puno ang mga upuan. Dumating ang mga residente ng San Isidro na may tensyon sa kanilang mga mukha. Sa unahang hanay, tahimik na nakaupo si Police Major Dante Santos, nakasuot ng kumpletong uniforme. Sa tabi niya, si Aling Susan ay mahigpit na hawak ang lilang pulseras. Sa kanilang harapan, bakante pa ang upuan ng akusado. Ngunit mabigat ang hangin na para bang may isang nakakatakot na bagay na paparating. Nang bumukas ang pinto sa gilid, 2 pulis ang nagpasok kay Ricardo Soliman. Nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Payat ang kanyang katawan, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Lahat ay nakatuon sa kanya, halo-halong pangingilabot at galit. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa upuan ng akusado, nakaposas ang mga kamay. Ang ilang residente ay yumuko, ang iba ay nagdasal na sana'y makamit ang hustisya. Binuksan ng hukom ang paglilitis sa isang matatag na boses. Tumayo ang piskal at binasa ang mahabang sakdal na nagdedetalye sa lahat ng krimen ni Ricardo. Bawat pangungusap ay parang isang patalim na humihiwa sa hangin. Ipinaliwanag ng piskal kung paano ginamit ni Ricardo ang peking pagkakakilanlan, kung paano niya inakit ang mga biktima, at kung paano niya binura ang kanilang mga bakas. Ang mga ebidensya, mga personal na gamit, at resulta ng forensic tests, ay inilatag sa mesa ng hukom. Sa tuwing babanggitin ang pangalan ng isang biktima, yumuyuko si Aling Susan, nababasa ng luha ang kanyang mga mata. Nang matapos ang pagbasa, nanahimik ang korte. Tinitigan ng hukom si Ricardo at tinanong kung naiintindihan niya ang lahat ng akusasyon. Sa isang paos na boses, sumagot si Ricardo na naiintindihan niya. Tinanong ng hukom kung mayroon siyang nais sabihin. Matagal na nanahimik si Ricardo bago nagsalita, ginawa ko ang lahat ng iyon hindi dahil sa galit, kundi dahil pakiramdam ko'y kinalimutan na ako ng mundo. Nakahanap lang ako ng kapayapaan sa piling ng mga aso kung hindi kailanman ng husga. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kaguluhan. May ilang sumigaw sa galit at agad silang pinakalma ng mga gwardya. Ipinikit ni Dante ang kanyang mga mata. Alam niyang walang dahilan ang makapaglilinis sa isang krimeng ganito kalaki. Nang tawagin ang mga testigo, si Dante ang unang lumapit. Sa isang matatag na boses, isinalaysay niya ang mahabang investigasyon, mula sa ulat ni Aling Susan hanggang sa mga natagpuan sa balon. Nagsalita siya ng walang tigil, paminsan-minsan lang humihinto para pakalmahin ang sarili. Seryosong nakinig ang hukom. Pagkatapos ng lahat ng testimonya, muling nanahimik ang korte. Tinapos ng piskal ang kanyang pahayag sa isang mabigat na hiling, parusang kamatayan para kay Ricardo Soliman. Nang bigkasin ang mga salitang iyon, ang ilan ay nakahinga ng maluwag, ang iba ay napaiyak. Tumingin si Aling Susan kay Dante at marahang tumango, na para bang nagpapasalamat ng walang salita. Si Ricardo ay nakaupo ng walang ekspresyon. Hindi siya nagtanggol, hindi nagsisi. Nang bigyan siya ng huling pagkakataon na magsalita, tumingin siya sa bintana na nagpapakita ng maulap na langit. Sa isang patag na boses, sinabi niya, maaaring ikulong ng mga tao ang aking katawan, ngunit hindi nila maaaring ikulong ang aking isipan. Ang mga salitang iyon ay nagpakilabot sa lahat. 3 beses na pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo at ipinagpaliban ang pagbasa ng hatol sa susunod na linggo. Umalingaw-ngaw ang mga yabag sa buong silid. Nanatiling nakaupo si Dante. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Ang sugat sa puso ng mga pamilya ay hindi basta-basta maghihilom. Ngunit ang daan tungo sa hustisya ay nasimulan na.
Sa labas ng gusali, dumilim muli ang langit. Nagmamadaling nagsusulat ng balita ang mga reporter, habang ang mga residente ay nakatayo sa tabi ng daan, pagod ngunit may bahagyang ginhawa. Dahan-dahang lumabas si Dante. Nang madaanan niya si Aling Susan, hinawakan nito ang kanyang braso at mahinang sinabi, "Salamat, Major. Ngayon, kahit paano, makakapagpahinga na ng payapa ang anak ko." Tumango si Dante nang walang imik. Tumingin siya sa langit, nakita ang isang manipis na sinag ng liwanag sa likod ng mga ulap. At sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang kakarampot na kapayapaan, tulad ng isang dasal na sa wakas ay natagpuan ang daan pauwi. Nang umagang iyon, tila ayaw sumikat ng araw. Kulay abo ang langit sa ibabaw ng lungsod, na para bang nakikidalamhati sa sinapit ng maraming kaluluwa. Sa labas ng korte, muling nagtipon ang mga residente ng San Isidro. Tahimik silang nakatayo, naghihintay sa huling paglilitis na magtatakda sa kapalaran ni Ricardo Soliman. Ang ilan ay may dalang puting bulaklak, ang iba ay hawak ang kanilang rosaryo. Mas tahimik ang korte kaysa dati. Puno ang mga upuan, ngunit walang ingay. Nakaupo si Dante sa unahang hanay, nakasuot ng maayos na uniporme. Sa tabi niya, nakapikit si Aling Susan, marahang nagdarasal. Hindi pa pinupukpok ng hukom ang martilyo, ngunit lahat ay pigil ang hininga. Nang bumukas ang pinto sa gilid, ipinasok ng 2 pulis si Ricardo. Mabigat ang kanyang mga hakbang, bahagyang nakayuko. Binasa ng hukom ang desisyon sa isang patag ngunit matatag na boses. Inilatag niya ang lahat ng ebidensya, ang mga testimonya, at ang pag-amin mismo ng akusado. Bawat pangungusap ay tila mabagal, na para bang ayaw gumalaw ng oras. Nakayuko ang lahat habang nakikinig, hanggang sa dumating ang pinakahihintay na sandali. Ang hukumang ito ay nagkakaisang nagpasya na ang akusadong si Ricardo Soliman, na may tunay na pangalang Ronnie Pascual, ay napatunayang nagkasala sa krimen ng multiple murder. Ang parusang iginagawad ay habambuhay na pagkabilanggo, nang walang posibilidad ng parol. Pagkatapos ng mga salitang iyon, nanatiling tahimik ang korte. Walang sigawan, walang palakpakan, tanging ang mahinang iyak mula sa likuran. Lalo pang yumuko si Aling Susan, nanginginig ang mga kamay. Ipinikit ni Dante ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa wakas, natagpuan na ng katotohanan ang daan nito. Hindi nagsalita si Ricardo. Diretso lang siyang nakatingin. Walang takot, walang pagsisisi. Dinala siya ng 2 pulis palabas. Nang dumaan siya kay Dante, sandali siyang huminto. Nagtama ang kanilang mga mata sa katahimikan. Walang salitang binitawan, tanging isang mahabang katahimikan sa pagitan ng 2 taong nakatayo sa magkabilang dulo ng katotohanan. Pagkatapos ng paglilitis, dahan-dahang lumabas ang mga tao. Sa labas, nagsindi ang ilan ng insenso at nag-alay ng mga bulaklak sa lupa. Isang matandang lalaki ang bumulong na ang hustisya ay maaaring dumating ng huli, ngunit hindi ito kailanman nawawala. Nang hapong iyon, bumalik si Dante sa San Isidro. Basa ang daan dahil sa katatapos na ulan. Nang madaanan niya ang dating farm, huminto siya sandali. Napalitan na ng bagong bakod ang lugar. Sa harap nito, may isang maliit na karatula, tama ng pag-alala ng San Isidro. Nagkusa ang mga residente na taniman ang lugar ng mga bulaklak bilang alaala sa mga hindi na nakauwi. Bumaba si Dante mula sa sasakyan at matagal na tumayo. Umihip ang hangin, dala ang amoy ng basang lupa at mga bulaklak. Sa malayo, narinig niya ang tawanan ng mga batang naglalaro. Ang tunog na iyon ay tumago sa katahimikan na para bang nagpapaalala na kailangang magpatuloy ang buhay. Tumingin si Dante sa langit na nagsisimula ng magkulay kahel. Nagdasal siya sa kanyang puso para sa lahat ng kaluluwang nawala at para sa kanyang sarili na sana ay hindi siya tumigil sa pagtatanggol sa katotohanan. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, isang ngiti ng ginhawa. Habang papalubog ang araw, ang mga ibon ay nagsuwian na sa kanilang mga pugad. Narinig ang tawag para sa pagdarasal mula sa kapilya. Dahan-dahang naglakad si Dante pabalik sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado, tulad ng isang taong sa wakas ay nakipagkasundo na sa tadhana. Sa likod ng lahat ng pighati, alam niya ang isang bagay, hindi mananalo ang kadiliman habang may mga taong nangangahas na magsindi ng liwanag, gaano man ito kaliit. Tapos na ang tag-ulan sa San Isidro.
Mas maliwanag na ang langit sa umaga, at ang dating mabigat na hangin ay marahan ng umiihip, dala ang amoy ng bagong tubong palay. Dahan-dahang nagbago ang baryo. Sa lugar na dating kinatatakutan, nakatayo na ngayon ang isang maliit na hardin na may mga bulaklak na itinanim ng mga residente. Tuwing Sabado't Linggo, naglalaro roon ang mga bata, tumatakbo at nagtatawanan. Wala nang madilim na anino, tanging kapayapaan. Tuwing Biyernes, dumadalaw si Aling Susan, nagdadala ng sariwang bulaklak. Inilalagay niya ito sa isang sulok ng hardin. Mas kalmado na ang kanyang mukha. Hindi na siya umiiyak, tahimik na lang siyang naupo, nagdarasal. Sinabi niya kay Dante na bawat dahong tumutubo sa hardin ay isang panalangin mula sa mga anak na hindi na nakauwi. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang init sa dibdib ni Dante. Si Dante ay bihira ng magsuot ng uniforme. Matapos ang kaso, inilipat siya sa community relations. Ang bago niyang tungkulin ay tulungan ang mga residente na mapanatili ang kapayapaan. Sa tuwing naglilibot siya, binabati siya ng mga tao ng may ngiti. May respeto sa kanilang mga mata, ngunit mayroon ding simpleng pagkakaibigan. Pakiramdam niya ay bahagi na siya ng baryo. Isang hapon, dumalo siya sa isang pulong sa barangay hall. Pinag-uusapan ng mga kabataan ang planong magtayo ng isang maliit na aklatan para sa mga bata. Nais nilang lumaki ang bagong henerasyon na may kaalaman at pag-asa, hindi takot. Nakinig si Dante na may galak sa puso. Nag-alok siya ng tulong. Malugod itong tinanggap ng mga residente. Sa unang pagkakataon, muling narinig ang tawanan sa loob ng barangay hall. Lumipas ang mga araw ng payapa. Ngunit minsan, kapag gabi na at umiihip ang hangin mula sa gubat, naaalala pa rin ni Dante ang nakaraan. Naaalala niya ang mukha ni Nadia, ang iyak ni Aling Susan, ang tarangkahang bakal na dating nagtago ng isang madilim na lihim. Hindi niya makakalimutan ang lahat, ngunit hindi na ito nakakatakot. Naging paalala ito na dapat siyang manatili sa tamang landas. Isang gabi, mag-isa siyang pumunta sa tama ng pag-alala. Puno ng bituin ang langit, malamig ang hangin ngunit nakakakalma. Naupo siya sa isang bangkong kahoy. Tumingin siya sa langit at sinabi sa kanyang sarili na ang tao ay maaaring mahulog sa kasamaan, ngunit maaari rin siyang pumili na bumangon. Naniniwala siyang bawat sugat ay maaaring magpatubo ng liwanag kung aalagaan ng mabuting hangarin. Ilang buwan ang lumipas, ang hardin ay naging lugar para sa taunang pag-alaala sa mga biktima. Nagdadala ang mga residente ng mga kandila at bulaklak. Umaawit ang mga bata ng mga simpleng kanta tungkol sa kapayapaan. Walang luha, tanging mga panalangin tahimik na dumadaloy. Nakatayo si Dante sa gitna nila, bahagyang nakangiti. Ipinagmamalaki niyang makita kung paano ang isang baryong dating binalot ng takot ay naging isang lugar na puno ng pagmamahal at katapangan. Pagsapit ng dapit hapon, habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng bundok, naglakad si Dante sa isang maliit na daan na humahati sa mga palayan. Alam niyang magpapatuloy ang buhay at kailangang matuto ang mga taong magpatawad ng hindi lumilimot. Tumingin siya sa kulay kahel na langit. Sa malumanay na liwanag na iyon, naramdaman ni Dante na ang lahat ng panalangin at pagsisikap ay sa wakas ay nagkaroon ng kahulugan. Sa di kalayuan, narinig ang tawag para sa pagdarasal. Huminto si Dante, bumulong na ang hustisya ay nangangailangan ng tapang, ngunit ang kapayapaan ay tumutubo lamang mula sa isang pusong handang magpatawad. Pagkatapos ay naglakad siya pauwi, dala ang paniniwalang sa likod ng bawat sugat, laging mailiwanag na dahan-dahang tumutubo. Dahan-dahang bumaba ang takip silim sa baryo San Isidro, kulay ginto ang kalangitan. Tahimik na gumagalaw ang mga ulap sa ibabaw ng lunti ang palayan. Ang mga ibon ay nagsiuwian na sa kanilang mga pugad, habang ang tawag para sa pagdarasal ay marahang naririnig mula sa maliit na kapilya. Umiihip ang hangin, dala ang amoy ng mga bulaklak mula sa tama ng pag-alala, ang lugar kung saan dating namahay ang isang madilim na kwento. Dahan-dahang naglakad si Police Major Dante Santos sa daan patungo sa hardin. Kalmado ang kanyang mga hakbang, mas payapa ang kanyang mukha. May dala siyang puting bulaklak. Huminto siya sa ilalim ng isang malaking puno ng balete na ngayon ay mayabong na. Sa ilalim nito ay may isang maliit na batong may mga pangalan ng mga biktimang nakilala. Simple ngunit puno ng kahulugan,
isang paalala na mula sa kadiliman, maaaring magpatubo ang tao ng liwanag. Inilagay ni Dante ang bulaklak sa ibabaw ng bato. Naupo siya sa isang bangkong kahoy, nakatingin sa langit na dahan-dahang nagbabago ng kulay. Sa katahimikan, naalala niya ang buong paglalakbay na kanyang tinahak, mula sa ulat ng isang inang nawalan ng anak hanggang sa pagbubunyag ng isang katotohanang yumanig sa buong baryo. Naalala niya ang mga luha, ang takot, at ang katapangang lumitaw sa pinakamadilim na sandali. Napagtanto niyang ang bawat hakbang niya noon ay hindi lamang tungkulin ng isang pulis, kundi isang tawag ng konsensya para pangalagaan ang sangkatauhan. Marahang humaplo sa kanyang mukha ang hangin. Tumingin siya sa malayo, sa mga palaya na nagsisimula ng balutin ng manipis na hamog. Ang tawanan ng mga batang naglalaro ay naririnig pa rin, at isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Dati, ang lugar na ito ay puno ng sigaw, ngayon, puno na ito ng tawa. Dati, puno ng takot, ngayon, ito ay isang lugar ng panalangin at pag-asa. Ganyan ang buhay, laging nagbibigay ng pagkakataon sa mga handang magbago. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdasal. Ipinagdasal niya ang mga kaluluwang nawala, na sana'y magpahinga sila ng payapa. Ipinagdasal niya ang mga pamilyang naiwan, na sana'y maging matatag sila. At ipinagdasal niya ang kanyang sarili, na sana'y manatili siyang isang taong tapat at hindi sumusuko sa gitna ng kadiliman ng mundo. Pagmulat niya ng mata, halos tapos na ang takip silim. Ang huling sinag ng araw ay marahang nag-iilaw sa kanyang mukha. Tumayo siya, muling tiningnan ang paligid ng hardin. Sa gitna ng mga anino, nakita niya ang isang bagong buhay na nagsisimulang tumubo. Ang mga bulaklak ay namumukadkad, ang luntiang damo ay tumatakip sa lupang dating tuyo sa dugo. Tila ang kalikasan mismo ay nagpapatawad, nagbibigay ng pagkakataon na magpatuloy. Bago umalis, tumingin si Dante sa langit at sinabi sa kanyang puso na bawat sugat sa mundong ito ay hindi masasayang kung ito ay magtuturo sa mga tao na magmahalan. Nangako siyang magpapatuloy sa kanyang trabaho, hindi para sa ranggo o parangal, kundi para protektahan ang bawat buhay na hindi kayang protektahan ang sarili. Nang papalayo na ang kanyang mga hakbang, nagsimulang marinig ang mga kuliglig. Dahan-dahang bumaba ang gabi, dala ang kalamigan. Isa-isang nagsindi ang mga ilaw sa mga bahay. Ang baryo San Isidro ay muling nabuhay, tahimik at payapa. Sa dulo ng kalsada, huminto si Dante. Tumingin siya sa langit na puno ng bituin at mumiti. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ni Aling Susan na ngayon ay kasama na ang kanyang pamilya, ang mga mukha ng mga residenteng muling nagtatrabaho sa bukid, at ang mga mukha ng mga batang tumatakbo sa hardin. Lahat ng iyon ay patunay na hindi habambuhay na mananalo ang kadiliman. Laging may umagang dumarating pagkatapos ng gabi. Dahan-dahang naglakad si Dante pauwi. Narinig ang huling tawag para sa pagdarasal. Tumingin siya sa pinakamaliwanag na bituin at bumulong na ang buhay ay hindi kailanman madali, ngunit ang tao ay laging binibigyan ng pagpipilian na maging liwanag. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, tila sumagot ang hangin, dala ang isang banayad na bulong na nagpapakalma sa puso. Ganyan nagwakas ang kwento sa San Isidro. Isang kwento ng pighati na naging panalangin ng kasamaang sa huli na talo ng katapangan at pagmamahal. Naway mula sa kwentong ito, bawat nakikinig